bakit nga ba importante na meron kang sariling branding? So as we all know kasi, branding is how people recognize and remember your brand or your business. And let's be real, first impressions matter, di ba? So kahit gaano pa kaganda yung product mo, kung hindi naman presentable yung brand mo, mahihirapan kang makabenta. So kasi nga, people trust and buy from brands that looks professional and consistent. And speaking of that, dyan na nga papasok itong si Canva Brand Kit. So this is one of the powerful features in Canva na pwede nating magamit to improve consistency with our brand identity. So in this video, ituturo ko sa inyo kung paano yung tamang pag-set up ng sarili nating brand using Canva Brand Kit. Welcome back to our channel. Ako nga po pala si Rose. At kung bago ka pa lang dito sa ating channel, i-click mo na ang subscribe button, pati na rin ang notification bell para updated ka kung may mga bago tayong upload na video na pwedeng makatulong sa'yo. So now to start, alamin nga muna natin kung bakit nga ba mahalaga na meron kang sariling branding. So learners, yung branding kasi, it will help you stand out from your competitors. So kahit pa similar product yung in-offer mo, kung consistent at professional yung brand mo, mas matatandaan ka ng mga customer. And yung branding din kasi, it builds trust kasi nga people are more likely to buy from brands that looks reliable and consistent. So basically, branding guides your marketing decision like colors, fonts, and even yung message ng brand mo. So lahat ng yan, align yan sa identity ng business mo. So kaya kahit nag-uumpisa ka pa lang, napaka-importante na meron kang simple and consistent brand image that will make your products look professional and credible. And don't worry kasi hindi na kayo mahihirapan gumawa ng sarili nyong branding ngayon. Kasi nga ang good news, pwede na tayong makagawa ng sarili nating branding using Canva. So kasi here with Canva, meron silang tinatawag na brand kit. But before tayo mag-proceed with brand kit, alamin nga muna natin kung ano nga ba itong si Canva. So Canva is an online design tool that lets you create graphics, post videos, and more without complicated software. So dito rin, meron silang dalawang klase ng account. So the first one is yung kanilang free account. Wherein here, it will give you access to basic templates and elements. And aside from that, meron nga rin silang tinatawag dito na pro account. So dito naman, ma-unlock mo na yung mga advanced tools like Brand Kit, Magic Resize, Premium Templates, and more. And in this tutorial, we will focus on Canva Pro since yung Brand Kit ay magagamit lang natin kung naka-Canva Pro tayo. So now, let's proceed. Alamin na nga natin kung ano nga ba itong brand kit sa Canva. So itong brand kit nga, it will help you store all your branding assets in one place. So para nga mas ma-explain ko sa inyo kung ano yan, punta nga tayo dito sa dashboard ni Canva. So here nga, yan dito sa left side, dito sa mismong dashboard ni Canva, tap lang natin itong brand. And ayan, so ito nga learners, ayan po yung mga assets na nabanggit natin. So dito, ayan yung logos, colors, fonts, brand voice, photos, graphics, icons, and charts ng brand natin. So yung mga assets na yan, kapag na-set up natin lahat yan, mas mabilis nating ma-maintain yung consistency ng lahat ng designs tungkol doon sa brand natin. So yung mga designs naman na tinutukoy ko, ayan yung mga social media posts, product covers, sales page, thumbnails, or presentation. So basically, lahat yan ng visuals na nagpapakilala sa brand mo. So now, since alam na natin kung ano yung purpose ng brand kit, let's now proceed sa pag-create or pag-set up ng sarili nating brand identity using brand kit here in Canva. So to start the process, balik tayo dito kay Canva and then punta tayo dito sa brand. And then after that, select natin itong drop-down button and then itap natin itong create new brand kit. And then after that, input lang natin yung name ng brand kit natin. So here, mas maganda ilagay natin yung name ng business. So kung ang ilalagay ko dyan yung brand natin, which is itong Digital Masters PH. By the way, you can also follow Digital Masters PH dito sa YouTube. Now, once done, ayan, tap lang natin itong create button. And then, ayan, meron na tayong brand kit. So now, let's start customizing yung mga assets natin. So again, ito yung mga assets natin, yung logos, colors, fonts, brand voice, photos, graphics, icons,
trends, and charts. So before we start, ang maganda dito, if ever na meron kayong pegs ng magiging itsura ng branding ninyo, pwede nyo nga po yung i-upload dito. So to do that, select lang natin itong upload guidelines and then i-attach nyo lang yung mga pegs ninyo. So kung meron kayong nakitang pegs like sa Pinterest, i-download nyo lang yan and then i-attach nyo dito. And aside from that, kung meron na kayong website or peg na website na nagustuhan nyo yung itsura, pwede nyo nga rin po yung gawing reference dito. And if ever naman na wala kayong pegs and gusto nyo nga mag-start from scratch, pwede naman yan dito. So now to begin, punta na nga tayo dito sa ating logo. So here with logos, kung meron na kayo nyan, pwede nyo na yung i-attach dito. And if ever naman na wala pa, pwede naman kayong gumawa nyan dito rin kay Canva. So para nga makagawa kayo ng sarili nyong logo dito kay Canva, punta lang tayo dito sa kanilang main dashboard. And here sa search bar, i-search lang natin yung word na logo. And from here, ayan, marami nga pong lalabas. So, hanap na lang kayo ng something na close dito nga po sa brand ninyo. And then, kapag meron na kayong nahanap, pwede nyo na nga po yung i-customize. By the way pala, learners, in choosing your logo, make sure to create a simple, clear, readable, and recognizable kahit maliit yan. So, hindi kailangan super detailed. Mas maganda yung simple para mas madali siyang i-apply sa mga social media posts, product cover, packaging, thumbnails, and even as a watermark. So going back, once na meron na nga tayong logo, pwede na natin yung i-attach dito. So to do that, itap nga lang natin yung add brand asset and then upload asset. So now, after logo, proceed na tayo dito sa brand color. So yung brand color naman, dyan naman magbe-base yung gusto nyong ma-feel ng mga customers ninyo dun sa brand ninyo. So like for example, kung gusto mo ng clean and professional looking, pwede mong piliin yung white, navy blue, or gray. And kung colorful, fun, and creative like yung branding ko, ang pwede mong piliin is yung pastel pink, yellow, or mint green. And kung modern and bold naman yung gusto mo, pwede kang pumili ng color black, red, or white. So ito naman, it's up to you talaga. Wala naman siyang rules. Pero ang tip ko lang talaga dito, kapag kapipili kayo, dapat consistent ka and hindi ka papalit-palit. And syempre, wag din sobrang dami yung colors na piliin mo. So mag-stick ka from 3 to 4 colors lang. Now, para ma-set up naman natin yan dito sa ating brand kit, itap nga lang natin itong add new. So from here, ayan, pili nga tayo ng color ng brand natin. So ako dito, yellow talaga yung brand color ko. So piliin nga natin yan. So ayan, meron na nga tayo ditong yellow, black, and white. And ngayon naman, once na nakapili na nga tayo ng color, punta na nga tayo dito sa fonts. So dito naman sa fonts, ayan, merong iba't ibang category. So merong title, subtitle, heading, subheading, section header, body, quote, and captions. So here naman for me, hindi naman lahat yan kailangan natin lagyan ng font style. So kasi in my experience, kahit isa or dalawang font lang sa brand mo, okay na. So kasi nga yung ibang fonts, pwede mo namang i-bold or i-italic. So technically, nag-iiba naman yung itsura niyan. So here, I recommend na pumili muna kayo ng at least 2 fonts na babagay dun sa vibe ng brand ninyo. So ako, ang gusto ko talaga is yung simple lang and madaling mabasa. And yung brand fonts ko are Poppins and Playfair Display. So now, para nga ma-add natin yung fonts natin dito sa ating brand kit, ayan, tap nga lang natin itong title or kahit alin dyan, and then choose font. And if ever naman na alam nyo na yung name ng font ninyo, i-type nyo nga lang yan dito. And if ever na hindi naman, pwede naman kayong mag-browse dito. Ayan, marami naman tayong option dyan. Now, kapag na-setup na natin yung fonts, punta na tayo dito sa brand voice. So, Miss Rose, ano naman yung brand voice? Ayan ba yung boses natin kapag kumakanta? So, learners, yung brand voice is the way you communicate sa audience ninyo through captions, messages, videos, or even product description. So, yan yung personality ng brand mo. Kung paano ka magsalita, paano ka magpaliwanag, yung overall vibe ng messaging mo. So, yung brand voice, hindi nga yan yung literal na boses mo, kundi yung communication style mo. So, dito natin makikita kung friendly ka ba, formal,
formal, educational, energetic, or approachable. And again, dito sa brand voice, ang goal natin is consistency. Kasi para pag nakita ng audience yung post mo, alam na agad nila na galing yan sa brand mo. So now, para makapag-add tayo ng brand voice dito sa ating brand kit, tap lang natin itong brand voice. And then from here, pwede nating i-describe yung gusto nating brand voice. So ako dito, ang ginagawa ko, nagko-command ako kay ChatGPT and siya na yung nagko-compile ng gusto kong kalabasan ng brand voice ko. And para hindi na rin kayo mahirapan, ilalagay ko na nga lang din yung command na ginagamit ko kay ChatGPT dyan sa ating description below. Now, once na meron na tayong brand voice, select natin itong save button. By the way, itong brand voice, pwede nating magamit yan like for announcements. So, pakita ko yan sa inyo. So, from here sa brand kit, isaselect lang natin yung brand voice. And ito, AI automated na siya. So, ilalagay lang natin yung command like create an Instagram post announcing our upcoming digital products. And after that, ayan, ito, magpo-produce na siya ng content based dun sa brand voice natin. So, diba, using this, magiging consistent yung posting natin. Now, let's proceed dito sa photos, graphics, icons, and charts. So, bakit ko nga ba sila pinagsama-sama? So, actually, learners, pare-parehas lang kasi sila, pero meron lang silang iba't ibang purpose. So, for photos, ayan yung nagre-represent ang overall look or feel ng brand mo. So, like kung clean, colorful, minimalist, or bold yung vibe ng brand mo. So, for graphics naman, ayan yung mga shapes, doodles, textures, and yung mga illustrations para sa brand style mo. For icons naman, ayan yung mga small symbols like arrows, lines, dots, basta yung nag-organize ng content mo. For charts naman, ayan yung visuals for data and information. So, perfect yan for tips and educational content. So, yan, iba-iba sila ng mga images and graphics, pero iisa lang yung goal nila, which is to keep your visuals consistent para sa brand ninyo. And ayan naman, actually, hindi kayo mahihirapan kumuha kasi dito kay Canva, meron silang tinatawag na mga stock photos. So, kung naka-pro tayo, mas marami tayong option for premium stock photos, graphics, icons, and charts. Pero syempre, sa pagpili niyan, make sure pa rin na align yan dun sa brand natin. So, make sure na same style, same color scheme, and same yung feels dun sa vibe ng brand natin. Pero for me, yung paglalagay niyan dito sa ating brand kit, optional lang po yan unless lagi nating ginagamit. So, now naman, kapag na-setup na natin yung brand kit natin, paano nga ba natin yan gagamitin? So, here nga, ayan, let's say, gagawa tayo dito ng Instagram post. So, dito sa side, isa-select lang natin itong brand. From here, ayan, magagamit na natin lahat ng assets na sinetup natin kanina. So, here, ayan, pwede nating i-click yung brand colors para instantly maa-apply yan dito sa ating project. And pwede rin nating i-click itong brand fonts para automatic na yung text style. And here, ayan, pwede rin tayong mag-drag ng logos. Ayan, para hindi tayo paulit-ulit na mag-upload dito. And aside from that, of course, pwede tayong gumamit ng photos, graphics, and icons na magmamatch nga po dito sa branding natin. So, in short, using our brand kit, isang click lang, branded na agad yung post na ginagawa natin. So, di ba, mas mabilis, consistent, and professional tignan. And to give you an example, we have here Rocket PH Instagram account. And here, kung makikita ninyo, consistent sila with the colors, fonts, and designs across all of their posts. And now naman, kung umabot ka dito, I'm sure seryoso ka na mapaganda pa yung branding mo. And with that, I want to further help you kasi kung wala kang masyadong oras gumawa ng sarili mong branding, pwede mong gamitin yung full branding kit namin. So, Miss Rose, ano ba yan? So, yung full branding kit, learners, is an all-in-one kit na merong more than 1,000 templates para sa Instagram, Facebook, and other social media platforms. So, meron dyang logo templates, color palettes, font pairings, and lahat yan fully customizable. So, here we also have Canva templates for promos, testimonials, quotes, and product mock-ups. So, beginner-friendly yan. Plug and play lang talaga. So, madali mo lang talaga siyang mako-customize using Canva. And ayan naman, perfect yan for digital product sellers, freelancers, and coaches. Pero again, this one, optional lang yan. Para lang yan dun sa mga gusto
gustong makapagsimula agad. So again, you can fully customize this kit based on your preferred branding. So para matry nyo yung kit, ilalagay ko na lang din yung link yan dyan sa ating description below or just visit our online store. And ayun, so I think that's it for our video today, learners. Hope you like this video and please share this video para makatulong din tayo sa iba. And ayun, so goodbye for now. See you on our next video.